Good evening po. Hello, good evening. I-ano ka lang. Hindi pa ba 'tong naka-send sa akin? Yun na rin ba? Same? Ano bang mo-modify niyo if ever? I see. Akala ko ba hindi na natin sasali 'tong equality skill? If I remember it correctly, 'di ba, ang sabi niyo, um, si ay wait. Saan galing si equality? Hindi ko matandaan na meron tayong variable na equality skill. Equity, sorry. Yeah. Kasi si equity under din siyang ano, sa sustainable behavior, tama ba? Kaso, sino kasi respondents niyo? Share natin yung ano, yung question. Ano, the paper first. Ito, ito yung pinaka-recent ko. I'll double check the introduction later on.
Tapos, ito, this should be theoretical foundation. Theoretical foundation. Yeah, that's totally weird. She's mostly upstairs. Frugality. Altruistic. Okay. So talagang kasama si equity kay sustainable behavior ni according to Coral. Mm. Okay, dito sa ano nyo, dito sa theoretical foundation nyo, okay lang na gamitin si value belief norm theory. Although, since 1999 pa kasi 'to, medyo matagal na kasi, 'no. Usually kasi, since it is a theory, matagal talaga or, these are what we call classic theory, na kahit matagal na sila na-develop, ginagamit pa rin sila ngayon. But, puwede niyo siyang gamitin, pero however 'no, kailangan maghanap po kayo ng recent study na gumamit din ng value belief norm theory. Recent study, so mga 2019 to 2025, just to justify na kahit po 1999 pa na-develop itong si value belief norm theory, relevant pa rin siya or ginagamit pa rin po siya ngayon. So say for example, itong si value belief norm theory, um, was first used by Stern et al. In 1999. Up until now, it is still used by varying authors, including De La Cruz et al. 2020. Again, ito kasi just to establish that even if value belief norm theory was published sometime in 1999, in the recent years, ginagamit pa rin po siya or relevant pa rin siya. Yeah. So, yun. Okay to. So, pwede niyo sabihin, ay si ano, actually si Coral and Verdugo, hindi rin siya pwede kasi 2010 pa yan. So, again, if you can find a more recent study na gumamit din nitong theory ni Coral Verdugo or theory ni Stern, kung saan man galing po si value belief norm theory. Again, 2019 to 2025. Ne? Yan. So, pwede to, yung mga yan, 2023, 2019, pwede pa yan. Ito, yan, hindi na pwede si 1974. Again, itong, 2019 hanggang 2025 po kasi 5 years lang. Pero kung 2019 tatanggapin pa naman yan, pwede pa siya. Itong SOR, definitely, it was developed years ago, but it is still relevant now. So, ang gagawin niyo lang po dito, since si Russell, inintroduce niya yung SOR model ng 1974 pa. Again, hanap lang po kayo ng mga studies na gumagamit or ginamit yung SOR na na-publish noong 2019 to 2025. Hindi niyo naman po sila kailangan tanggalin sa study niyo. Kailangan lang nga nating makakuha ng recent study just to justify that SOR and the VBN are still used up until today, no? Para lang ma-establish po natin yung relevance nila.
So, dalawa po yan ang inyong foundation, theoretical foundation, VBN, tsaka SOR. Okay. Sige. Bakit pala residents ang ano natin, ang mga respondents? Mm. Oo. Hmm. Hmm. Oo. Sige. Hmm. Sige, I'll put my comments dito later on. Okay, how may the respondents assess? Gano'n lang naman siya. How may the respondents assess the following dimensions of sustainable behavior? Yung kaninang sinabi mo na aside from that, of course, hindi naman kasi puwede na yun yung sagot niyo sa mga panel, 'di ba? Hindi ko puwedeng sabihin na sinabi po kasi ni ganito, ni ganyan, na ito po yung gawin namin sa paper. Of course, kailangan niyo rin pong o kasi mapagalitan kayo kung sinabi, "Sabi po kasi ni Ma'am Jula, sabi po kasi ni Ma'am Camille." 'Di ba puwede yun, So, kailangan po 'pag tinanong kayo, aside from that, siyempre alam naman natin yun at the back of our mind because, we were asked to do this 'no. You have to find as well the reason why residents po yung dapat nating tanungin. So, 'pag tinanong sa inyo, "Bakit residents ang participants?" Mhm. Ayun. Ayun. Ayun yung sagutin. Yun yung sagot niyo, kaloka kayo. Oo, sasagot niyo. Waits until having full load. Okay, so again, itong number 1, how may ano mga respondents lang nilagay natin. How may the respondents assess 4 dimensions of alam niyo ang ano ko lang, problem ko lang with the equity scale is that meron kasi siya dun na ah, pero ano naman, actually hindi naman pala kasi perception lang naman kasi 'to, with regards to the question na merong wives, 'di ba? What if wala pa akong asawa, wala pa akong anak? Although, ang puwede naman kasing sabihin dun is that perception lang naman po. So what if, 'di ba, what do they think about it if say tanong sila if magkakaroon sila ng asawa, mga gano'n. So if say for example, sige pakinggan natin yung equity. Wait, tapusin ko muna 'to. How many the respondents has the 4 dimensions of sustainable nagmo-move on ako agad, sustainable behavior, tama? How many the respondents assess the 4 dimensions of sustainable behavior? Respondents assess. Tapos 1.1 si Pro. Ayan, alam niyo na yan. Sige. Tapos 1.2.
13.5. Tapos, may ito, pag tinanong sa inyo, paano po 'to sasagutin? Ano lang 'to, yung overall mean score lang nitong apat na 'to. How may the overall sustainable living Tapos, number 3, what conclusions? Ano lang naman 'to, can be drawn from results. So, masasagot 'to obviously dun sa results part po ng study nyo, which is chapter 4, sorry, chapter 5. And then, another would be what recommendations can be drawn the conclusion. Basta, ayan. So, normally, yan po yung mga questions pag descriptive ang research. Okay. So, let's move on. Tapos itong conceptual framework, instead na pahiga po siyang ganito, patayo siya. So, dito sa stimulus, arrow, organisms, arrow, response. Ay, hindi. Wait lang. Ang ilalagay nyo kay stimulus ay bakit value, beliefs, and norms? I-draft ko yung yung conceptual framework, ma'am. Descriptive. Ganto. Bali, stimulus dito po siya. Arrow. Nakikita niyo ba yung, ay, hindi pala. Ayun, nakikita niyo pala. Ayan. Ay, wait. I'll annotate here. Annotate ko dito. See? Nakita niyo po? Do you see my pointer? Hindi man po, ma'am. Ay, hindi pa din. Ano ba yan? Pen. Sige. Kita niyo? Yan. Wala. OMG. Masyain lang. Siyempre, po. Sige, sige. Diretso ako saan. Kasi, for instance, saan yung shapes dito? Ayun. What are the shapes? So, para drawing. Ayun. Oo nga eh. Nakakaano nga. Hindi nga siya diretso. Nakakainis. Ito. Let's say, for example, so, patayo siya. Ito si, ano yun? Stimulus. Tapos, dito yung isa, and then yung isa. So, patayo po siyang ganyan. Tapos, gagawin mo ng arrow. Arrow po dito. Arrow dyan. Arrow. So, patayo lang po siya. Instead of pahiga. Okay? Sige. Kasi minsan, pag nakaganon, yung kanina, iba yung interpretation. Ay, syempre, nilagay siya. Control Z lang. Tapos, descriptive. Okay. Let's not modify any variables. Describe. Okay.
Yan, so descriptive lang po because again, so ito, pag tinanong kayo bakit descriptive, ito po yung sagot. Mm. Bakit descriptive? Bakit hindi correlational? Ganyan. Because our study would just like to describe the sustainable behavior of residents instead of determining relationships among the variables. Ganun siya. So gusto niyo lang malaman po, definitely ano po ba yung describe, um, measure, focuses on measuring. O sige, pwede. Measuring and describing the levels to which exhibit, yan. Yan lang po ang sasagot nyo, ne? Lahat naman actually natatanong sa inyo ay nasa papel nyo lang. Kailangan nilang pong basahin talaga at alam saan hahanapin yung tinatanong nila. Sige. Tapos sa sample size, dahil residents po ito, nakuha nyo na yan kung ilan yung population ng Angeles City. Nasaan? Mm. So, nag-confirm kasi ako with the professors handling research. According to them, mas maganda daw if you will be using G-Power instead of Rausoft. Although kasi, ang ginagawa talaga, pag known ng population, sa inyo kasi, known ng population, ibig sabihin, 483 noong 2024. Okay? So, pwede talagang gamitin si Rausoft. Although, hindi na daw kasi siya masyadong ginagamit today. Kasi medyo, hindi siya gano'n ka-reliable. So, ang gagamitin na lang po natin would be G-Power. Gano'n po siya. Don't worry, um, I would be computing, no, yung or I will be asking actually, ko-confirm ko ulit, no, dun sa professor if, no, required nga kayong gamitin si G-Power. Pero yung kasi sinabi nila kanina, actually tinanong ko, G-Power din ang gagamitin. Or G-Power na daw ang gagamitin ng lahat ng grupo. Yun, so, kanina lang yon. Although, baka G-Power din talaga ang gagamitin nyo kasi this data is 2024. Kasi ang papahanap nila sa inyo definitely is um, tawag dito, data na 2025 kasi December na. So, kung saan ang January pa lang ng 2025, pwede pa tong data from 2024. Pero dahil last quarter na last month na actually, last month na ng 2025, baka hindi na rin po tanggapin yung data pa ng 2024. Although pwede naman pong ilagay ito, hindi ko siya pinapatanggal ha. Ang sinasabi ko lang, instead of Rausoft, we'll be using G-Power. Ako naman magko-compute nung G-Power. Although of course, kailangan alamin nyo din kung paano po siya, anong ibig sabihin ng mga nilagay ko doon, eh. Sabihin ko din kung ano yung mga yun. Sige. So, dito, G-Power pa yung gagamitin natin. Pero that's good naman that you find, no, yung data for statistics or the population of Angeles City. Dito po sa sample and sampling technique, kay sample, unahin yung, dito kasi inuna nyo si non-probability sampling. Unahin nyo munang i-define or explain yung sample. Yung population size, and sample size. Tapos, ang next yung gagawin would be the explanation of the sampling technique that you will use. So, you'll be using non-probability sampling method, snowball sampling. Alam niyo po ba yung kung anong sampling, ano yung snowball sampling na nilagay niyo dito? Alam niyo naman to, ne? Okay, sige. So, they'll be asking you, what is snowball sampling? Paano po gagawin yung snowball sampling, ne? 18 years old and live there at the time of data collection. Describe the levels of target sample. Okay. Sige. So again, Rauso.
G power rather. We, iwasan niyo po yung paggamit ng we na term, ne? So, laging ano dito, the researcher. Kung we. Formal kasi, formal. So, kung meron kayong mga nilagay na G, na we dyan, na I, mga ganun, bawal po siya. Oo, third person. Truth. Okay. So, dito sa research instrument po, sabihin nyo na the main or the instrument that the study will use is a survey questionnaire adopted from the study of Coral Verdugo et al. 2010. Tapos yung title po ng study ni Coral. Tapos pwede niyo sabihin dito na since yung kay Coral Verdugo et al. 2010 pa lang po siya, pwede nyo na sabihin na it was later used in the study of Dodds and Holmes in 2022. Para at least again, no, kahit po, ma-justify natin na kahit 2010 pa yung study, ginagamit pa rin po siya up until now. Yeah. So, it's good thing meron si Dodds and Holmes. Yes. Hmm. Hmm. Yung sa study ni Dodds yan, sorry. O ni si Dodds, anong ginamit niya? Ginamit, ginamit ako. Kay Dodds yan. Sorry. Mo ako ng charger. So, kung yun po yung ginamit ni Dodds, dapat yun po yung gamitin niyo. Never then never, ganun. Mm. Kasi hmm. Yeah, Likert scale pa rin pong tawag dun kasi gumamit sila ng 1 to 5. Iba lang yung interpretation or description na ginamit nila. Mm. Yes, kasi parang mas naging-make sense siya since you are measuring behavior. Kasi parang, di ba, if they'll be asking you, how often do you take a bath? Di ba, parang it's a routine. If it's always, you are doing it every day, parang ganon. So it's a behavior thing, di ba? Often do you exhibit the behavior, parang ganon. So kailan ka, lagi ka ba mabait, parang ganon. So pag always, it's a behavior, di ba? It's one way to describe your behavior as a respondent or as a person. So parang mas ano nga siya, mas nag-make sense if you'll be using always, never. Para pag in-interpret nyo kasing results ng study nyo, say for example, one of your question is, um, waits until having a full load before doing laundry. Di ba, do you always wait? Parang ganon, di ba? Parang mas okay siya instead of strongly agree lang yung tatanungin. Pero hindi mo alam, gano'n niya kadalas ginagawa yun. Di ba, isang beses lang ba? Dalawang beses lang ba? Lagi ba siyang ganon? So, mas nag-make sense kung yung gagamitin natin is never hanggang always. Yung Likert scale naman, as I've mentioned, Likert scale pa rin po ang tawag doon kasi gumamit ka pa rin ng scale ng 1 hanggang 5. Ang pinagkaiba lang po niya is yung description na ginamit. Sa iba kasi, ang ginagamit nila is strongly agree hanggang strongly disagree. Dito,
ang ginamit nyo na description or gagamitin na description is never hanggang always. Yun lang naman po siya. Kaso, pag si Dodds and Holmes ang ginamit natin, di ba sabi mo kanina, yung kay Dodds, tinanggal nila yung equity, equity scale. Hmm. Kasi ang problema natin, dito kay frugality, sabi mo kasi frugality, tsaka si equity, 2004 kay frugality, 2004 yung paper. Yung kay equity, 2010 ang papel. Ang dali. Bakit iba-iba yung pinanggalingan ng ano nyo? Ito muna, share ko muna. Ito siya. Nasa questionnaire ako, tinitingnan ko kasi. So, I thought, yung ginamit niyo pong questionnaire dito, questions, they came from the study of Dodds and Holmes. Kasi yon mas bago po siya, 2022. Ito siya. So, ito, kung gagamitin niyo po itong ecological behavior scale ni Kaiser, again, I'm sure hindi to recent. Recent ba yung kay Kaiser? Recent yung study niya? Ito mga to guys, pwede niyo po siyang gamitin eh. Kasi 2010 pa yung mga yan. Pero, kailangan nyo nga maghanap ng mas recent pa na study. O, diba? So, kaso si Coral, 2010 lang siya, di ba? Yun, hanap kayo na lang ng, yung kay Todd, 2022 yan, di ba? Kay Dodds, ang ginamit niya, pro-ecological, altruistic, tsaka, altruistic, tsaka frugality. Yun yung sinasabi ko. Pwede naman kasi na ang pinanggalingan niya is si Coral. Pero again, dahil 2010 pa nga siya, sobrang hindi na siya ganun ka-relevant kasi or recent kung gagawin mo yung study ng 2025. Kaya mas maganda if you will say na the main instrument came from Coral and Verdugo et al. But it was used in the study of Dodds and Holmes in 2022. Ay, ibig kasing sabihin nun, matagal na siyang ginawa, pero up until now, relevant pa rin po siya. Now, the problem would be, kung yun po ang gagawin natin, paano si equity scale? Mm, oo. Bale, ang base paper niyo niyan, si Dodds and Holmes noong 2022. Change in, ayun, kay Dodds and Holmes na lang siya. Kapag, ayun. So, if they'll be asking you, no, don't ano na lang in the study of dozen homes in terms of sustainable tourism behavior, tatlo lang yung scale na ginamit niya. Ganun siya.
Tapos 'pag tinanong kayo kung ano yung pinagkaiba ng paper nyo sa paper ni Dodds and Holmes, anong sagot niyo? Mm. 'Yun, okey sige. So paki-double check na lang din yung ginamit na Likert scale, description nung Likert scale ng kay Dodds. Kasi dito tingnan niyo, si pro-ecological never hanggang always. Pagdating kay altruistic, strongly disagree na siya hanggang strongly agree. Double check niyo po yung ginamit doon sa study ni Dodds and Holmes na kung ano ba talaga. Wala namang problema kung sorry, sorry? Si Dodds? Yeah. Send mo na lang sa'kin para makita ko din. Send mo na lang ulit. Ano na ulit, baka di ko mahanap. Yeah, sige, thanks. Ayan, kasi check ko din po kung ano yung ginamit nila na um, description. Kung ano ba, kung sa lahat ba, no, like sa pro-ecological, altruistic hanggang frugality, ang ginamit ba nila ay never hanggang always or kay pro-ecological behavior lang ba yun? Pero parang mas maganda like dito. Ito dalawa yung nilagay mo, oh. Nyo, strongly disagree, tas dito merong never hanggang always. Hmm, okey. Hanggang kay frugality, sige. Double check mo na lang ne. Kung kung ang kung ang ginamit po nila is never to always hanggang kay frugality, okey. Sige. So, yun yung sa questionnaire. Sa questionnaire se-sendan ko kayo ng, um, format. Sample ng questionnaire kung paano po siya isusulat or paano po siya gagawin para at least may structure po itong ano natin. So, residence naman carry. Qualifying questions tayo. Are you a resident of Angeles City, Pampanga? Pag yes, to any above, isa pa lang naman itong question. Are you a resident of Angeles City, Pampanga? Pag nag-yes po yan, pa-specify nyo ilang years just to double check na talaga silang resident ng Angeles City kasi hindi naman lahat ng mga tao ay they know na, 'di ba like you, alam nyo na pag 365 days or isang taon na po sila dito, dun lang sila mako-consider na resident. Yung iba kasi hindi naman nila alam na kailangan pala mag-stay ka muna ng isang taon sa isang lugar bago ka ma-consider na resident. No, akala lang nila, kasi for example, ako, kakalipat ko lang dito 3 months ago. Di ba? Akala ko resident na ako. Hindi pa pala ako. So, just to double check, aside from yes dito, pag nag-yes po siya, lagay nyo lang na kung mare, please specify years. Ganyan lang naman. Just to make sure nga that they are really residents.
O saan? Ito. Kaso kasi qualifying question mo siya. 'Pag kasi hindi siya resident, dito pa lang dapat, hindi na siya mag-proceed with the rest of the questions. So, puwede naman i-follow up mo diyan. Puwede mo siyang i-follow up dito. Oo, yun, follow up mo siya dito. Second question mo siya nun. 'Pag nag-yes siya 'no, so ang lalagay mo dito, if your answer So 'pag tanggalin ko na 'tong kasi gagawin niya number 2 mo naman, eh. So, ang number 2 mo dito is years of stay. Number 2, yung tanong mo sa years of stay nilagay ko na muna pong ganyan. Dito sa years of stay, kailangan ang answer po niya ay if your answer is less than 1 year, this is ano? Demographic profile. I prefer not to say talaga. Sige. Okay, okay. So send a sample survey na for this one. So you know what to or how to write your question. And then share ko ulit itong ayun. So kung dito po na if Dodds and Holmes use never to always na lang po ilagay dito. Tanggalin si strongly disagree saka strongly agree. Itong equity, pakitanggal po. Lahat po ng equity na nasa papel, pakitanggal. Equity scale. Ano po ibig sabihin ng cross-sectional online survey? Iba't ibang platform. Yeah, double check kung yun po talaga ang meaning niyan eh. Maganda po siyang pakinggan, pero again, no, lahat po ng words dito, pag tinanong sa inyo, dapat po alam niyo po kung ano ibig niya sabihin. Eh? Kasi kung ano lang po yung mababasa ng mga panel niyo dito, syempre, definitely, yun lang din po ang tatanong sa inyo. So pag tinanong sa inyo, ano pong ibig sabihin ng cross-sectional online survey? Dapat po alam niyo siyang sagutin, eh? No, 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 no. No, you don't need to do that. Sa inyo lang, just have to know what those words mean pag tinanong kayo. Via relevant community. Ano po 'to? Ano ibig sabihin po ng relevant communities? Oh, sabihin mo na. Anong Facebook group? Sasali kayo sa mga Facebook group ng mga community? Like what?
Ano, yung Pampanga Buy and Sell, mga gano'n. Huwag niyo na. Ano na lang, ito na lang, mag-stick na lang tayo dito na ano, sa Facebook, sa Instagram. Tapos dahil snowball naman po tayo, sisend nyo sa Facebook. Okay? Ang snowball po kasi ibig niyo sabihin, pag nalaman nyo na sino yung pinaka first respondent nyo, so alamin po namin or to get um disseminate to disseminate the survey to our respondents, potential respondents, we will be uploading the link or sharing the link of the survey via different social media platforms like Facebook, Instagram, and Messenger, okay, to reach the large number of residents in Angeles City. We will also ask the respondents um, recommend or to share the link to potential respondents. Ganun po kasing ibig sabihin ng snowball. Nire-refer. Nagre-refer yung unang respondent mo, yung mga unang respondent mo, nagre-refer sila ng panibagong respondent na tingin nila magko-qualify as respondent for the study. Ganun po siya. Ganun si snowball. So sa data collection, dito kasi dinidescribe nyo step by step kung paano po mare-reach yung potential residents. Ganon. So, through online tayo, no, magagather solely or purely online. Ethical considerations. Si ethical considerations, if I'm not mistaken, there is a prescribed format for ethical considerations. Yeah, I'll double check if it was sent to us, advisors, para I can share it with you. Pero definitely, meron po kasing format ang CCA for ethical consideration. When I say format, merong mga parts ang ethical consideration na gusto ng research office natin na mag-appear sa mga researches ng mga estudyante. So, pag nakita ko po yun, isi-share ko siya sa inyo. And then, confirm ko na lang din sa mga prof if yun pa rin ang instruction sa kanila ng research office. Kasi meron tayong research office sa school na kailangan po yun yung sinusunod nating format for the research. Meron silang binibigay na guideline. May manual kasi. Okay, tapos, ayun. Ayun na siya. Sa appendices, pakisali po yung ano ha, yung screenshot or yung soft copy nung data nung population. Kasi send ko sa inyo yung sa G-Power, screenshot nun. Lagay nyo din as appendices. Sa appendices din po, isa sa appendices is your questionnaire. So, dapat po nasa pinaka dulo sila after ng references. Kasi itong mga to, tanggalin nyo pong yung hyperlink. Ne? Kulay black po dapat lahat yan, walang underline. Okay? APA format kasi, 7th edition. Questions po so far? Ngayon, ako na. Oo, bibigay ko na lang din. Pag ano, pag sinend ko po siya, maybe tomorrow I'll send the comments and the G-Power, the sample instrument. Hanapin ko muna yung sa manual for the ethical consideration. Hmm. Yung questionnaire po, naka-attach siya as appendix, one of your appendices. After nung references kanina, ito. So, dapat po lahat ng panel nyo, meron silang kopya po nung questionnaire. Di ba? Ito. So, bawat panel nyo po, bibigyan nyo ng kopya ng manuscript nyo. Si manuscript, ang laman niya po is from chapter 1 to 3, references, this one. Dapat po meron silang lahat niyan. And then, ito po, after ng references, ang next po dapat na makita nila, lahat ng panel kung tatlong panel nyo, dapat ang next
After the references would be the questionnaire. So, dapat po yung tatlong hindi po siya separate na naka-ano po talaga siya sa pinakalikod nung references, kasunod ng references ay. Tapos lagyan niyo po ng page ang ano niyo, ang paper niyo kasi wala siyang pages. Cover page, hindi ko alam kung pinapagawa na sa inyo. I haven't checked the ano, may bagong announcement. Pero definitely kailangan po may mga pages to. Page 1, page 2, para madali pong basahin. Tsaka pag kuwari may sinagot kayo, it is in the RRL of our study, page 24 ayo. Tas wala na dito sa papel naman na binigay niyo kay panel, wala namang page number, na mamilang lapawari, wag niyo na pong pahirapan ang panel niyo para hindi kayo pahirapan. So pakilagyan po ng page number. Okay? Sige. O siya, basahin ko muna po yung the rest of the parts, pero definitely yun kasi yung pinakaimportante, yung theoretical foundation, your SOP, conceptual framework, tsaka yung syempre computation ng sample, and then critical then of course would be the questionnaire. Yun kasi yung pinapakatignan. Kung parehas ba yung variables na nasa RRL, yun ba yung nakalagay sa SOP, yun din ba yung naka-indicate kay SOR, tapos lahat ba yun ay name-measure dun sa gagamitin na questionnaire. Yun kasi pinaka-critical sa proposal stage ng defense. Yun po ang pinaka-tinitignan ng mga panel nyo. Papasa ba nila kayo o hindi? Okay? Sige po. Do you have any more questions po? Yes. Yeah, Monday. Mm. Pero po before the Monday consultation, please make sure that all of the documents or the parts of the manuscript are already completed. Para at least pag nag-consult po tayo or do our consultation on Monday, isang pasadahan po ng lahat ng parts para at least wala tayong ma-miss out. So, sa isang document, nandun na po lahat. Na-attach mo na pati yung questionnaire at saka yung appendix ng screenshot or soft copy ng population plus yung screenshot ng G-Power na ibibigay ko sa iyo. So, nakatouch na po dapat lahat yun. Okay? Okay. Sige. O yun. Monday, tingnan ko na lang po kung anong oras. Tingnan ko pa yung schedule kasi meron pa mga hindi na finalize na schedules. Sige. Ayun. Any more question po? Alright, thank Po. you. Sige guys, go. Kaya niyo yan. Sige, I'll see you again on Monday. Thank you Have a po. good night. Bye po.